Update dyan sa impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon yung 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. So ayan bakit naging issue yan? Bakit naging issue? Dapat lang naman talagang matuloy. Diba? Shoutout sa 4 na senador na yun na talagang nanindigan po, no? At alam ko po na para sa akin, tama yung ginagawa nila, diba? Oo, may 4 na senador na talagang nanindigan na dapat pong matuloy. Wala po silang kinatatakutan, kundi alam naman natin na katotohanan lang yung kanilang ginagawa. Okay, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre, no? Itong issue na to sa usaping impeachment laban dito kay Sara Duterte. And of course, itong patungkol naman dito kay Chis Escudero mga pre. Yung 142 billion insertion, no? Oo, pag-usapan din po natin yan. Pero syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, syempre mga pre, ayan syempre po, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo, sana po inyong suportahan yung ating mga TikTok accounts, ayan. So, eto na mga pre, huwag na po natin patagalin, ayan. Ayan mga pre, bigyan na po natin ito ng reaction. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para kailan daw yun? August 6. August 6. Ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Okay. Ay, hindi ko nandito si Marcos. Ang ating manlilin lang. Tindihan yan dyan, Nelson. Dahil sa, ibig ba sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8, o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig ba sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Well, si Marcoleta siguro kampante kasi alam naman po natin at ito yung lumabas na po sa social media, sa mga sabi-sabi, no? Na yung nandyan daw po sa Korte Suprema ay mga talagang nilagay ni Digong dyan sa panahon niya. Kaya ngayon, makikita nyo, unanimous decision po. Diba? Makalain mo yan. Biglang na-dismiss po yung impeachment laban dito kay Sara Duterte. Nakakapagtaka. So, kung makumpleto nga nila yung perma, paano yun? Matutuloy ba yung impeachment o hindi? Ay, depende po yan sa Korte Suprema. Parang alanganin yata sa tingin ko kasi ito yung opinion ko lang naman at ang pinagbabasihan ko dito yung mga lumalabas sa media, no? Social media, ayon sa mga sabi-sabi, ano talaga, Duterte po yung mga taong ito. Okay? No, tuloy natin. Ano yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat, hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi, nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Klarong-klaro daw po. Klarong-klaro talaga. Halata naman. Diba? Pero para sa amin po, para sa amin bilang isang mamamayang Pilipino, bilang butante, taxpayer, mamaliit man yung tax na binabayad mo o malaki, karapatan po na malaman ng mga Pilipino kung saan talaga napupunta yung kanilang taxes, no? So dapat po itong si Sara Duterte kasi may mga inaakusa sa kanya na siya ay di umano'y magnanakaw, diba?
So, kailangan sana, yung impeachment na yun matuloy. Para siyempre, may mga maglalabas ng mga ebidensya na ito yung ginawa ni Sara Duterte. Ito. Si Sara Duterte naman, madidepensahan niya yung sarili niya. Makikita ngayon ng mga Pilipino. Diba? Kung si Sara Duterte ba ay may kasalanan, wala. Diba? Pero hindi porket dinismiss po, ito hindi porket dinismiss po, ito yung opinion ko lang, hindi porket dinismiss po ito ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin na wala pong kasalanan si Sara Duterte. Hindi po yun. Yan po yung kinaklaro ko lang po dito sa video na to. Hindi po porket dinismiss po yan ng Korte Suprema, absuelto na si Sara Duterte. Hindi po. Marami pa rin mga Pilipino na nagdududa dito sa, kay Sara Duterte. Diba? Marami pong nagdududa dyan. Uulitin ko po, hindi porket dismiss, absuelto na siya. Hindi po ganun. Yun lang. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pa lang. Unconstitutional. Mali ito sa umpisa pa lang. Alam nyo, Marcoleta, sa bagay, nagsanim pwersa naman kayo dyan. Ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino Diba? Ginagawa niyong bobo. Ang dami namang naglabasan na mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte. So, inaantay po ng mga Pilipino na sana po ay matuloy. Diba? Yung impeachment. Bakit niyo pinigilan? Ang mali dito ay ang magnakaw. Ang mali dito ay ang manuhol. Ang mali dito ay ang magbantay. Yun yung malinaw sa isipan ng mga Pilipino. Dahil nakita ito. At sinabi ito ng Vice President. Yun yung malinaw Pero yung tawag dito. Unconstitutional. Yun, unconstitutional. Yan. Ibig sabihin po nun, no? Malabo. Para sa amin, nabubulol talaga ako. Unconstitutional. Okay? Yun. Na malabo po para sa amin yan bilang isang Pilipino, bilang isang botante. Ang malinaw sa amin yung pagbabanta. Yung di umano'y pagnanakaw. Yung di umano'y paggilit-gilit sa lieg. Bawal yun Yung di umano'y tatlong tao. Ay, nag-hire na ng assassin. Diba? Nag-hire na. May kinausap na daw Yun yung klaro sa amin. Unconstitutional na sinasabi mo, malabo sa amin yan. Kasi kung ganyan pala sa mga susunod na mga taon, buwan, taon, wala na. Malaya na pong magnakaw yung mga magnanakaw. Kasi may ganyan palang proseso. Walain mo. Para sa amin, bilang isang Pilipino, matuloy po dapat ang impeachment. Diba? Sabi ko na nga ba kaya lang kayo nandyan sa Senado para ipagtanggol yung isang pamilya. Hindi kayo para sa Pilipino And the Senate never acquired jurisdiction. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Yun nga yung nakakagulat. Unanimous. Diba? At syempre, di umano may mga tinanim si Digong dyan. Hindi pa po yan lumabas sa media. May natanggap na kaming balita patungkol dyan. Na ganun nga yung mangyayari. And then in the, siguro 2 days lang yung nakaraan. Ayun na nga. Dismiss na nga. Kasi mga tuta, di umano, ni Digong, yung nandyan. Kaya, unanimous decision. Kaya kung mapapansin niyo po,
Etong si Sara Duterte, kampante. Pa-travel-travel lang, gamit yung pera ng taong bayan. Diba? Palabas-labas lang ng bansa. Saan ka pa? Kampante! Anonymous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sa Pero ang nandoon sa natanggap kong ang natanggap namin, I think 15 sila. Pero yung nakaboto ay 13 lang. Tama nga. Diba? Yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na... Alam mo, noong July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, oo. Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration Aha. ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo. Ninahayaan ko silang nagsasalita. Usap. Bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy, hindi pa nagsasalita, nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Aha. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi, Sino ba itong tumatawag? Wait lang. Sino? Ale? Ay, naku po. Tumawag, kakain daw. Patuloy natin to. alam mo na magsalita yun. Oo. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ano kahit kumukuluan tiyan ko. Hindi, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan... Di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Aha. Ano nga kung paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion. Yan, anyway, mga pre, yun lang sa akin. Saludo tayo sa apat na senador na yun na talagang pinupush po nila na matuloy po. No, sana po matuloy yung impeachment. Pero paano nga po pag kumpleto? Eto paano nga po pag ang kumbaga yung perma makuha nila? Paano yung Supreme Court? Yun yung problema. Diba? Kung makuha nga nila yung perma, yung Supreme Court, aprobado ba? Ayun yung tanong, diba? So, abangan na lang po natin yung mga susunod na mga araw, no? Kung ano mangyayari. Okay? So, sana nga po, matuloy, saludo tayo sa mga senador na yon na talagang ipinush yan. Nagtataka lang ako kay Kiko Pangilinan. Parang, teka lang, anyari? Parang humihiwalay ng landas, Diba? Unconstitutional versus pagnanakaw versus pagbabanta. Maliwanag po sa amin yung mga pagbabanta ni Sara Duterte. Yun lang para sa amin. So anyway, pag-usapan po natin itong kay Chis Escudero, itong 142 billion insertion. Okay? Nung na-booking po ito, napag-usapan po ito, lumabas sa media, napag-usapan, abay ang sabi, di umano ni Chis Escudero ay, transparent daw po ito. Diba? Napaka-transparent daw. Sabi ko, teka lang, 142 billion. Oo. Pero tingnan nyo mga pre, pag ang administrasyon binabakbakan ng mga Duterte, tahimik po ang inyong cheese. Yan yung keso. Diba? Tahimik po siya. Bakit kaya? Pag si Sara ang umaatake sa administrasyon, ang dami-daming banat na ginagawa ni Sara Duterte, kulang na lang maging vlogger, maging taga-ribat na lang. Diba? Ang dami-daming banat. Si Chis Escudero po, wala man lang komento sa pagdepensa, sa administrasyon. Kasi syempre, sa gobyerno din siya nagtatrabaho. Kapag sinabi kasi ni Sara Duterte, magnanakaw ang gobyernong ito,
Eh, damay siya dun. Damay din si Sara. Pero yung nag-aakusa, teka lang, may baho. Oh. Bakit si Chis Escudero po tahimik? Anyari sa taong ito? Bakit nagkaroon tayo ng ganitong klaseng, ang tawag dito, doble cara? Mahirap po, di ba? Mahirap. Tahimik lang po si Chis. Pero, eto ngayon, nung usaping impeachment trial, laban dito kay Sara Duterte, gumalaw po si Chis. Gumalaw. O, anong klaseng galaw yung ginawa na Chis? Abay, dinelay niya po yung impeachment trial dito patungkol kay Sara Duterte. Delay po niya. Eto ikumpara niyo pag ang administrasyon binabanata ni Sara Duterte, tahimik po si Chis. Okay? Pero, pag usaping impeachment na po laban dito kay Sara Duterte, bumagalaw si Chis. Nakukuha niyo po yung kaibahan? Diba? Gumagalaw. Delay ni Chis Escudero yung impeachment hanggang sa ma-dismiss ito. Diba? Delay po ni Chis. Nakuha niyo na yung kaibahan? So, halatang halata. Ito'y para sa akin, ito'y opinion ko tuta ka ng mga Duterte, Chis Escudero. Diba? Ikaw yung anay dyan sa Senado. Senate President ka pa naman. I don't know kung sino yung bago ngayon. May bago na ba? Pero nung mga nakaraang usaping pagiging Senate President po ni Chis Escudero, kumbaga, siya po talaga yung naging anay dyan. Diba? Imbes na matuloy yung impeachment, dahil po sa kanya, wala po tayong ibang sisisihin. Isa sa sisisihin ay si Chis Escudero po. Diba? Ulitin ko. Pag ang administrasyon ginagago ni Sara, pinawalang hiya ni Sara, tahimik si Chis. Pero pag usaping impeachment na, gumagalaw si Chis. Dinidelay. Ngayon, pagdating naman dito sa 142 billion insertion, sabi ni Chis, transparent daw po ito. Nung nabisto, nung napag-usapan, nung pumutok itong issue na to sa buong Pilipinas, ang depensa, transparent po ito. Pero itong 142 billion na to, sino nga ba yung makikinabang dito? Sino ba? Ang laking pera po nito. 142 billion, hindi po milyon Billions po. Sino ba yung kinakampihan ni Chis ngayon? Di ba mga DDS? Mga Duterte? Di ba? Mga Duterte kinakampihan. Mga senador ng mga Duterte, di ba? Kinakampihan. Pag itong 142 billion na to, saan mapupunta? Eh di umano sa mga senador po nakampi sa mga Duterte. Di ba? Ang galing ng plano nila, di ba? Saan mapupunta to? Ay doon po sa mga Duterte. Di umano. Galing ng plano mo, Chis. Biglang transparent nung nahuli. Ano ba naman yan? Chis Escudero, nako po. Wala na, bistado ka na. Kaya wala pong dapat sisihin dito. Walang ibang dapat sisihin. Kundi itong si Chis Escudero po talaga. Yun po yung dyan, nararapat dyan. Diba? Durugin po natin ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng ating nararamdaman at syempre sa katotohanan lang po tayo. So anyway, yun lang naman yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos, ayan sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Sana po ay inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Syempre, maraming salamat po
Sa bago nating subscribers dyan, ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat.